Yes, ma'am, tama po kayo, 'no. Kapagka ganitong medyo mataas po ang, sikat ng araw at medyo mataas po ang heat index, ang atin pong binabantayan po ay yung mga tinatawag nating heat-related illnesses. Mhm. So ito po, 'no, yung heat stroke at heat exhaustion. Magkaiba po itong sakit, 'no. Yung heat exhaustion po na tinatawag natin ay, pagkakaroon po ng pagkahilo, excessive na papawis, nausea or vomiting at muscle cramps dahil po sa exposure sa mainit na panahon. Pero kapag ka heat stroke na po, ito po yung talagang nawawalan na po, no, ng consciousness, nawawalan ng malay, at yung body temperature po, no, ay talagang tumataas na above the normal body temperature. Nagkakaroon din po ng nausea at vomiting and rapid and strong pulse. So ito po mga ganitong klase ng sakit, yung very prone po, no, kapag ang isang tao ay nagkakaroon po ng exposure sa mainit na panahon, lalong-lalo na ngayong summer. So wala naman po tayong ebidensya, no, na kapag tayo po ay galing sa labas na mainit ang panahon at pumasok tayo sa isang lugar kung saan medyo malamig ang temperatura, ay nakakasama po sa ating health. Wala po naman tayong ganong ebidensya, no. So ang atin lang pong paalala sa ating mga kababayan ay especially during the peak hours po, no, na mataas ang temperatura sa labas, yung 10 a.m. to 3 p.m. na sinasabi natin, bawasan po natin yung exposure kasi kapag sobrang tagal po natin, no, sa labas during 10 a.m. to 3 p.m., yung body temperature po natin, no, ay tumataas din at doon po tayo nagkakaroon ng tsansa na magkaroon ng heat stroke or heat exhaustion. Ang unang payo natin, no, kapag wala naman po talagang gagawin sa labas, manatili na lang po tayo sa loob. Kung hindi po importante, no, yung paglabas natin, especially during the hours po, no, ng 10 a.m. to 3 p.m. at pwedeng ipagpaliban, napakaganda po nun kasi pag nasa loob tayo ng bahay, mas kaunti po yung tsansa, no, na tayo ay magkaka-heat stroke at magkaka-heat exhaustion. Pero kung hindi po natin kayang manatili sa loob ng ating mga bahay, lalong-lalo na po na may mga nagtatrabaho pa rin during this time of the day at saka yung may mga kailangan talagang gawin, ang una po nating payo ay magdala ng inuming tubig. So, napaka-importante po, no, na at all times meron po tayong access sa hydration para mapababa din po yung ating internal body temperature. Yung pananamit din po, no, nakakaapekto po yan sa atin pong body temperature. Kung ang susuotin po natin ay yung light colored material at saka yung medyo breathable po, no, yung nakakahinga yung ating katawan, makakatulong po ito sa pagpapababa ng ating body temperature. And of course, yung pagdadala po ng mga panangga sa direktang sikat ng araw. So kabilang na po dyan yung ating pong payong, yung ating pong sombrero, para po hindi naman tayo direct na ano po, no, matatamaan ng sikat ng araw. So ito po yung mga ways po, no, na pwede natin gawin para hindi po tayo magkaroon ng heat stroke or ng heat exhaustion. Sa Department of Health po, no, pinapaalalahanan natin na hindi lahat po ng liquid na inumin ay nakaka-hydrate. So ang soft drinks, ang energy drink, liquid nga po yan, masarap pong inumin, pero hindi po ito nagbibigay ng sapat na hydration sa ating katawan, no. Bagkus maaari pa po itong maaari pa po nitong i-dehydrate lalo yung ating katawan, no. Kasi alam naman po natin na ang soft drinks at ang energy drink may laman po yung different minerals po, no, different substance sa kanyang kalooban. So kapag ka ito po ay ininom, maaaring pa po ito, no, mag-cause ng dehydration. So kami po sa Department of Health, ang aming pong payo, tubig po talaga. Malinis na tubig po, no. Kasi ito pong tubig, sigurado po tayo na makaka-hydrate po sa atin. At sure na sure po tayo, no, na wala pong masamang epekto sa ating katawan. Yes, ang unang-una po talaga nating payo dito, no, ay prevention muna talaga. Unang-una, dapat sigurado po tayo, no, na malinis ang source ng ating pagkain at ng inumin. So kung meron po kayong duda na ang source po nito, no, ay contaminated,
wag na po nating inumin kasi napakahalaga po no na sa ngayon na medyo mataas po no ang mga bilihin, hindi na po tayo daragdag ng gastos para sa ating kalusugan. So Mhm. napakahalaga po talaga na prevention. So siguraduhin na malinis yung source, malinis yung pagkakagawa at malinis yung pagkakaimbak no doon po sa iinumin o kakainin ninyong pagkain. Unfortunately, kung kayo po no ay nakakain ng isang maruming pagkain or nakainom ng maruming inumin, ang pinakamahalaga pong dapat gawin ay pumunta po sa pinakamalapit na ospital. Mhm. Kasi susuriin po no yung inyong katawan, susuriin po yung inyong body kung ano po yung dahilan ng inyo pong pagdudumi or pagsusuka dahil po sa food poisoning. Mhm. Pangalawa po, kayo po ay iha-hydrate, no? So, suseruhan po kayo at papadaanin po no, yung hydration sa inyong mga ugat. Sa mga kaso po kasi no, ng food poisoning, minsan hindi po nila natotolerate yung pag-inom ng tubig. So, kapag umiinom, sinusuka din po nila agad. So, napakahalaga na ma-hydrate po yung ating katawan gamit po yung ating mga swero. Mhm. So, yun po, ang ating pong payo ay pumunta po agad sa pinakamalapit na health center or health facility para mabigyan po tayo ng tama po no, na atensyong medikal.